Ako si Jonel, 21 anyos, estudyante sa isang kilalang universidad sa Maynila. Hindi ko nasasabihin kung saan eksakto, para na rin sa privacy ng lahat ng sangkot sa kwentong ito. Nagsimula ang lahat noong mag-OJT ako sa isang public hospital sa Maynila. Isa ito sa mga requirements namin sa course naming nursing. Dahil sobrang layo ng bahay namin sa Cavite at masyadong magastos kung araw-araw akong uuwi, nagdesisyon akong lumipat muna ng boarding house malapit sa ospital. Yun ang unang beses na lilipat ako mag-isa. Wala akong kasama. Wala akong kilala. At sa totoo lang, kinakabahan ako. Pero tulad ng karamihan sa mga estudyante, tipid mode ang budget. Kaya hindi ako pumili ng mag-aarang dorm. Sa halip, nakakita ako ng isang lumang boarding house sa Sampaloc na ina-advertise sa isang Facebook group. 700 pesos lang kada linggo. May sariling kama, electric fan, at may libreng tubig. Sulit na, sabi ko sa sarili ko. Nang dumating ako sa lugar, napansin kong luma na talaga yung bahay. Yung tipong naririnig mo ang sahig kapag naglalakad. Parang pinagsamang kahoy at semento ang materyales. May 2 palapag at may 6 na kwarto sa taas. Pagpasok ko, sinalubong ako ng caretaker, si Mang Berting. Ikaw si Jonel? Tumango lang ako. Mabait si Mang Berting, pero may aura siyang parang laging pagod. Maputi na ang buhok at malalim ang boses. Pinapasok niya ako sa bahay at pinakita ang kwarto ko sa 2 palapag, pang-4 na pinto mula sa dulo ng hallway. Habang naglalakad kami, may napansin akong kwarto na may malaking kandado sa labas. Hindi katulad sa ibang mga pinto, ito lang ang may sign na "Huwag buksan". Tinanong ko bigla si Mang Berting. Mang Berting, anong kwarto yun? Wala. Sarado na yan, matagal na. Huwag mo nang intindihin yan. Yun ang sagot niya. Hindi na siya nagpaliwanag. Wala rin siyang emosyon nung sinabi niya yan. Hindi ko na kinulit. Baka sensitive topic. Pero sa loob-loob ko, nakaka-curious talaga. Pagpasok ko sa kwarto ko, okay naman. Simple pero maayos. May kama, maliit na lamesa, at lumang electric fan. May bintana rin na tanaw ang maliit na kalye sa labas. Hindi ko alam kung anong energy meron sa buong bahay, pero may kakaiba akong pakiramdam. Hindi naman takot, pero parang may mabigat na presensya. Kinagabihan, inasikaso ko ang mga gamit ko. Nilagay ko ang mga damit sa lumang cabinet at inayos ang laptop ko sa lamesa. Habang nag-aayos, may narinig akong mahinang kaluskos mula sa kabilang kwarto. Normal lang siguro yun. Siguro may kapitbahay na gumagalaw. Pero ang hindi normal ay yung tunog na parang may naglalakad sa hallway kahit wala namang bukas na pinto. Pero hinayaan ko na lang. Baka imagination lang. Saka baka may isa sa mga boarders na bagong dating din. Mga bandang 11:00, nahiga na ako. Medyo malamig sa kwarto kahit electric fan lang. Bago ako pumikit, napatingin ako sa bintana at nakita ko na parang may aninong dumaan sa labas ng hallway. Hindi malinaw, pero mabilis. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Walang tao. Tahimik ang hallway. Patay ang mga ilaw sa dulo. Muli, binaliwala ako lang. Pagod lang siguro ako. Baka dahil rin sa stress ng paglipat. Pero bago ko isinara ulit ang pinto, napansin ko ang kwarto na may sign na "Huwag buksan".
May naiwang papel sa sahig. Galing yata sa ilalim ng pinto. Nilapitan ko yon. Isa lang yung lumang index card at may sulat sa likod. Ang nakalagay, "Huwag kang magpapagabi." Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung joke lang ba ng ibang boarders o seryoso na to. Pinulot ko ang card at nilagay sa bag ko. Hindi ako natulog agad ng gabing yon. Magdamag akong nagmasid sa paligid. Binabantayan kung may magpapakita. Pero wala. Tahimik ang buong gabi. Oo, akala ko lang. 3:30 ng madaling araw. May narinig akong mahihinang katok. 3 beses. Sunod-sunod. Hindi sa pinto ko, kundi doon, sa kwarto na may kandado. Pagkarinig ko ng 3 katok, tumigil ang mundo ko sandali. Nakahiga ako noon, pero parang nanigas ang katawan ko sa kama. Hindi ako makakilos, hindi ako makahinga. Hindi yun imahinasyon. Sigurado ako, may kumatok talaga. Tumayo ako, dahan-dahan. Kinuha ko ang flashlight ko sa ilalim ng unan. Hindi ko binuksan ang ilaw sa kwarto. Baka mapansin ako kung sakaling may tao talaga sa labas. Lumapit ako sa pinto. Nakiramdam. Wala nang tunog. Pero mula sa manipis na pader, rinig ko ang isang mahinang boses. Mahinang mahina. Halos pabulong. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Nagsimula ng manlamig ang batok ko. Ang problema, yung kwarto na pinanggagalingan ng boses ay yung saradong kwarto na may kandado. Paano siya magsasalita mula sa loob kung matagal na raw walang nakatira doon? Pinilit kong buuin ang loob ko. Binuksan ko ang pinto at binagtas ang hallway. Maliwanag ang ilaw sa kisame, pero parang mas madilim ang parting yon kung nasaan ang bawal na kwarto. Lumapit ako. Sinubukan kong silipin sa siwang ng ilalim ng pinto. Wala akong makita. Pero may naamoy akong kakaiba. Amoy lumang tela na parang basa. Yung may halong asupre. Hello? May tao ba dyan? Hello? Mahinang tawag ko. Walang sumagot. Ilang segundo rin akong nakatayo doon. Pero wala talaga. Tahimik lang. Kaya bumalik ako sa kwarto ko. Isinara ang pinto at muling humiga. Pero hindi na ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan, dumaan ako kay Mang Berting sa sala. Mang Berting, may tanong lang po sana ako. Tungkol po doon sa kwartong may padlock. Bigla siyang sumeryoso. Hindi siya agad sumagot. Tumingin lang siya sa akin. Diretso sa mata. May narinig ka na ba? Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo. Pero tumango lang ako. Hindi ko sinabi ang buong detalye. Basta't wag mong papakialaman yon, Junel. May dahilan kung bakit nakasara yan. At kung ako sa'yo, wag ka nang lalapit dyan. Kailanman. Pero, Mang Berting, parang may boses kagabi. Imposible. Walang tao dyan. Matagal na. Huwag ka nalang makialam. Nakikiusap ako. Hindi ko na kinulit pa si Mang Berting. Pero sa loob-loob ko, mas lalo talaga ako nagiging curious. Anong kwento sa likod ng kwartong yon? Lumipas ang mga araw
Abala ako sa ospital, sa duty, at mga pasyente. Minsan, pagod na ako kaya pagka-uwi, bagsak agad sa kama. Pero kahit anong pagod ko, lagi pa rin may gumigising sa akin tuwing 3:00 na madaling araw. Minsan, katok. Minsan, langit-ngit ng sahig sa hallway. At minsan, tunog ng umiiyak na babae. Pero ang pinaka nakakabahala, isang gabi, nagising ako sa tunog ng mga kuko. Kumakatok, pero gamit ang kuko. Hindi malakas, pero paulit-ulit. Tila ba desperado? Tila ba sinasadyang makuha ang atensyon ko? Lakas loob kong inilapit ang tenga ko sa pader kung saan katabi ng kwarto kong yon ang bawal buksan. Andyan ka pa ba? Hello? Tanong ko, halos pabalong, pero tahimik lang. Tapos, biglang may sumagot. Huwag mo akong pabayaan. Huwag mo akong kalimutan. Bigla akong napaatras. Hindi ko siya nakikita pero ramdam ko ang sakit ng boses niya. Parang matagal na siyang nakakulong at ako lang ang nakakarinig sa kanya. Hindi na ako natulog ulit. Magdamag akong gising. Nakatingin lang ako sa pinto ko at sa pader na tila may kwento ng trahedya. Kinabukasan, kinausap ko ang isa pang boarder. Ang pangalan niya ay Ate Lani, third year education student. Matagal na siyang nakatira doon. Ate, may tanong lang ako. Yung kwarto sa dulo, dati bang may nakatira dyan? Tumingin siya sa paligid. Tapos, binaba ang boses. Huwag mong ipagsasabi ha. Pero dati, may nakatira dyan. Babae. Nursing student din. Katulad mo. Anong nangyari ate? Hindi na siya lumabas isang araw. Akala namin, umuwi na siya. Pero nung naamoy na namin sa hallway ang masangsang na amoy, binuksan namang Berting ang kwarto. At patay na siya. 3 araw nang patay. Wala man lang nakapansin. Wala man lang umiyak. Wala siyang kaibigan. Hindi rin siya madaldal. Ang masama pa, sabi ni Mang Berting, may hawak siyang papel. May nakasulat daw na wala namang nagmamalasakit. Tumahimik kami pareho. Ramdam ko ang bigat ng kwento. Ate, anong pangalan niya? Lia. Simula noon, di ko na siya tinawag na multo. Sa isip ko, siya na si Lia. At sa bawat gabi na naririnig ko ang kanyang iyak, ang kanyang boses, ang kanyang mga katok, ramdam kong hindi siya basta multo lang na mananakot. May dahilan kung bakit ako lang ang nakakaramdam sa kanya. At isang gabi, napatunayan ko ito nang biglang bumukas ang ilaw sa hallway kahit wala namang tao. Tumingin ako mula sa siwang ng pinto at nakita ko may anino ng babae. Mahaba ang buhok, nakayuko, pero hindi siya nakakatakot. Parang malungkot. Tumingin siya sa direksyon ng kwarto ko, saka dahan-dahang nawala. Lumipas ang 1 linggo mula nung una ko marinig ang tinig ni Lia. Araw-araw, hindi na nawawala ang kababalaghang nararanasan ko. Minsan, may bigla na lang magbubukas na ilaw sa hallway. Minsan, ay may mahihinang yabag sa sahig kahit ako lang ang gising. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan
ay ang araw na nag-iwan siya ng sulat sa unan ko. Gabi yon ng Sabado. Walang duty kinabukasan, kaya medyo late na akong natulog. Mga bandang 12:00 na ng kahating gabi. Habang nakahiga ako at nagbabasa sa cellphone, napansin kong parang may gumalaw sa gilid ng kama ko. Sa una, inisip ko lang na hangin o baka nausog lang ang bedsheet. Pero nung itaas ko ang unan para i-adjust, may nakasingit na papel. Parang luma na, kupas na ang gilid at medyo madulas ang kanyang texture. Hindi ordinaryong bond paper yon. Pagkabukas ko, may sulat kamay. Ang nakalagay, Kung sakaling mabasa mo ito, salamat. Hindi ako napansin noon. Baka sakali, ikaw ang makatulong sa akin. Kinilabutan ako. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o maaawa. Lalo kong naramdaman na may laman talaga ang kwartong yon. Buhay pa ang alaala doon. Buhay pa siya sa isang parang hindi na dapat. Agad akong tumayo at sinilip ang hallway. Wala namang tao. Tahimik. Pero sa malayo, nakita ko na parang may liwanag sa ilalim ng pinto ng kwarto ni Lia. Ang kwartong dapat ay hindi na pinapasok ni numan. Sinubukan kong lapitan muli. Ang hangin sa hallway ay mas malamig kaysa dati. At habang papalapit ako, nawala ang liwanag. Parang hinigop pabalik ng dilim. Bumalik ako sa kwarto. Hawak pa rin ang sulat. Inilagay ko ito sa ilalim ng baso sa lamesa. Saka lang ako nakatulog, pero mahimbing. Sa unang pagkakataon, wala akong narinig na katok o iyak buong gabi. Kinabukasan, napansin na Ate Lani na parang puyat ako. Uy, Junel, okay ka lang ba? Para kang ginapang ng multo ah. Napangiti ako ng pilit. Hindi ko na binanggit yung sulat. Baka isipin nilang nasisiraan ako. Pero pagbalik ko sa kwarto, pagkatapos ng duty, may bago na namang nangyari. Nakahiga ako't nagbabasa nang biglang bumukas ang drawer sa mesa ko. Hindi ko yung ginagalaw at wala akong kahit anong gamit doon. Pero kusa itong dumulas na parang may nagtulak mula sa loob. Dahan-dahan akong lumapit. Wala naman akong nakitang kakaiba sa loob. Pero nung inilapit ko ang flashlight ng cellphone ko, may pangalan sa loob ng kahoy na pader ng drawer. Malakahoy kasi ang loob ng drawer at tila ba may inukit. Ang nakalagay, Lia, 2016. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Kung yun ba ang taon ng pagkamatay niya. Pero mas kinikilabutan ako ay kung bakit tila pilit niya akong ginagabayan. Kinagabihan, habang natutulog ako, nanaginip ako. Nasa loob daw ako ng kwarto ni Lia. Madilim. Amoy lumang papel. Sa sahig, nakaluhod siya. Umiiyak habang hawak ang isang notebook. Paulit-ulit niyang sinasabi, Walang nakikinig. Walang nakikinig. Nilapitan ko siya sa panaginip. Hinawakan ko ang balikat niya. Tumigil siya sa pag-iyak at tumingin sa akin. Pero wala siyang mata. Parang dalawang malalim na hukay lang. Nagising ako ng bigla. Nanginginig. Pawis na pawis. 3:00 ng madaling araw. At sa paanan ng kama ko, may basang papel. Pumangit na ang mga susunod na araw. Hindi lang ako nakakaramdam ng presensya ni Lia, kundi nakakapanaginip na rin ako ng mga nangyari sa kanya. Sa panaginip ko, may mga lalaking naka-hoodie, para silang mga estudyante rin. Sinasabihan siya ng masasamang salita. Sinusundan siya sa hallway. Hindi malinaw ang mga mukha nila, pero sa huli,
Nakita ko si Lia sa loob ng kanyang kwarto. Nakahiga, tahimik, at ang mga mata niya nakatingin sa pinto, parang may hinihintay. Nagising ako muli at sa ilalim ng pintuan ko may papel. Isa lang ang nakasulat. Bukas ang pinto. Wala namang pumasok. Pagkabasa ko ng sulat sa ilalim ng pinto, parang may malamig na dumaan sa likod ko. Nakapagtataka dahil kahit walang hangin sa kwarto, ramdam ko ang kilabot mula sa batok pababa sa likod ko. Bukas ang pinto. Wala namang pumasok. Hindi ko alam kung babasahin ko ito bilang babala o bilang paalala. Kinabukasan, hindi ako mapakali sa ospital. Habang nag-aasikaso ako ng pasyente, paulit-ulit kong naiisip si Lia. Lalo na yung mga panaginip ko. Mas lalo akong nalulunod sa tanong, ano nga ba talaga ang nangyari sa kanya? Pagbalik ko sa boarding house, dumiretso ako kay Ate Lani. Hindi ko na mapigilan. Ate, sorry, pero kailangan ko na talagang malaman. Anong nangyari kay Lia? Napatingin siya sa paligid. Tapos, dahan-dahang sumagot. Alam ko na nararamdaman mo siya. Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw na naman? Na naman? Anong na naman? Ikaw na naman ang nakaka-experience. Halos kada 2 taon, laging may bagong boarder na nakakaramdam ng kakaiba. Laging nursing student. Laging katabi ng kwarto niya. Ha? Pero bakit? Kasi raw, hindi pa siya matahimik. Hindi siya nakalaban. Hindi siya nakatakas. At hanggang ngayon, hinihintay niya na may makapansin sa kanya. Hindi multo ang tingin niya sa sarili niya. Estudyante pa rin siya. Hindi lang siya natapos. Gabi ulit. Di na ako nakatiis. Lumapit ako sa kandadong kwarto. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at sinilip ko sa siwang sa ilalim. May alikabok. May basang bahagi ng sahig. Pero ang mas nagpagimbal sa akin, may mata na nakatingin mula sa siwang. Mabilis akong umatras. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung hallucination lang ba o totoo talaga ang nakita ko. Sa lakas ng kabog ng dibdib ko, bumalik ako sa kwarto. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Pinikit ko ang mga mata ko at pilit kong inalala ang bawat detalye ng mga panaginip ko. May kulang. Laging nauudlot. Laging may tinatago. Pagkagising ko kinabukasan, dumiretso ako sa ospital. Pero imbis na duty, dumaan ako sa records office. Miss, may pwede po ba akong i-request na file ng mga dating nursing student na na-discharge noong 2016? May hinahanap po kasi akong kabatch ng ate ko eh. Palusot ko. Mabait ang clerk. Matagal pero nahanap niya. Lia Ramos. Nursing. Batch 2016. Status. Disease. Cause of death. Asphyxiation. Presumed suicide. May police report. Ayon sa mga records, may nahanap na suicide note sa tabi ng katawan niya. Pero walang ebidensya ng foul play. Wala ring autopsy request. Nakasara ang kaso agad. Pero ang hindi binanggit sa record, yung kwento sa panaginip ko. Yung mga lalaking naka-hoodie. Yung iyak ni Lia habang nakaluhod sa sahig. Yung katok. Yung boses. Yung paghingi niya ng tulong. Bumalik ako sa boarding house nang may dalang determinasyon. Hindi na ako natatakot. Gusto ko nang tulungan si Lia. Pero pag akyat ko sa kwarto ko, may kakaiba. Bukas na ang kandado ng pinto ni Lia. Walang nagsabi na may nagbukas.
Walang narinig si Mang Berting. Wala raw siyang susi doon. Pero nakabukas ito. Bahagya lang. Sapat para mapasok ng liwanag ang loob. At ako, humakbang papasok. Amoy lumang kahoy. Amoy luma at basa. Parang natrap ang lahat ng alaala ng isang taong di na muling lumabas ng kwarto. Sa sahig, may lumang kama. May lumang mesa. At sa ibabaw nito, may notebook. Binuksan ko ito. Puno ito ng sulat kamay ni Lia. Mga entry mula sa kanyang huling buwan. Mga salitang puno ng takot, lungkot at pangungulila. Isang entry ang tumatak sa akin. 3 araw na nila akong sinusundan. Ayoko magsumbong. Wala naman akong kaibigan. Baka isipin nilang nag-iinarte lang ako. Pero natatakot ako. Baka isang gabi, hindi na ako makalabas ng kwarto. Kung may makabasa nito, sana malaman mong hindi ko ginusto. Natakot lang ako. Ayokong mawala. Pero ako na lang yata ang hindi naaalala. Hindi ko na napigilan. Napaiyak ako. Hindi ko siya kilala. Pero parang ramdam ko ang bawat salita. Ang sakit ng tahimik na pagkalunod ng isang kaluluwang hindi nakita. At habang binabasa ko yon, may marahang kumatok sa bukas na pinto. Pagharap ko, wala na. Pero sa sahig, may isang papel na naman. Ang nakasulat, Salamat. Nakita mo ako. pagkakita ko ng sulat na may nakasulat na, Salamat. Nakita mo ako. alam kong may koneksyon na kami ni Lia. Hindi ko na siya tinatawag na multo sa isip ko. Isa na siyang taong naiwan. Isang boses na gustong marinig. Isang alaala na ayaw malimutan. Pero hindi pa pala yun ang huli. Kinabukasan, habang inaayos ko ang gamit ko, napansin kong may punit na bahagi sa notebook na binasa ko sa kwarto ni Lia. Parang sinadyang tanggalin. At habang nililinis ko ang ilalim ng kama, may natagpuan akong lumang envelope. Nakaipit sa likod ng plywood. Amoy amag. Nakasulat lang sa harap, Sa makakahanap nito, bago ako mawala. pagbukas ko, may isang litrato. Si Lia. Suot ang uniforme niya sa nursing. Nakangiti. Pero sa likod ng larawan, 3 pangalan. Puro lalaki at may salitang, Sila ang dahilan. hindi ko nasasabihin ang mga pangalan. Pero yung isang pangalan, parang pamilyar. Isa sa kanila ay naging doktor na at nagtuturo na raw siya sa ospital kung nasaan ako naka-duty. Hindi na ako mapalagay. Gabi na nun. Nagkukulong lang ako sa kwarto. Pero hindi ko mapigilan ng kaba. Pakiramdam ko may kailangang mangyari. 2:00 ng madaling araw. Naputol ang kuryente. Biglang nag-brown out. Lahat ng ilaw, patay. Electric fan, tumigil. Tahimik ang buong boarding house. Wala akong marinig kundi patak ng ulan at sarili kong paghinga. Tapos, biglang may kumatok. Pero hindi lang isang beses. Sunod-sunod. Parang may galit o desperado. Tumayo ako. Hawak ang flashlight ng cellphone ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kwarto ko. Wala sa hallway. Pero ang pinto ni Lia nakabukas ng tuluyan. Lumapit ako. Dahan-dahan. Nanginginig ang kamay ko. Pagpasok ko sa loob, wala namang bago. Madilim pa rin. Pero sa sahig, may isa na namang papel. Pinulot ko yon. Binasa ko sa ilalim ng flashlight. Ang nakasulat, Hindi ko na kailangan ng liwanag para makaalis. Kailangan ko lang ng saksi. Salamat.
Nagsalita ka para sa akin. Bigla akong napalingon. Sa sulok ng kwarto, may nakatayong babae. Mahaba ang buhok, puting damit, umiiyak. Pero hindi siya lumapit. Hindi rin siya nanghingi ng tulong. Tumingin lang siya sa akin, saka tumango ng bahagya. Tapos, dahan-dahan siyang naglaho. Parang usok, parang alaala na tinangay ng hangin. Kinabukasan, sumulat ako ng liham sa ospital. Ipinasa ko ang envelope na may litrato at pangalan sa head ng HR. Di ko na inalala kung ano ang mangyayari. Ang mahalaga, na ibigay ko ang kwento ni Lia. Sana lang, sa simpleng paraan, makamit niya ang hustisya. Pagbalik ko sa boarding house, pinuntahan ko ang kwarto niya. Sarado na ulit. Wala na ring padlock. Pero may bagong papel sa ilalim ng pinto. Ang sabi, Hindi na ako magbabantay. at mula noon, wala na akong narinig na katok tuwing 3:00. Wala na ring panaginip. Tahimik na ang gabi. Tahimik na rin ang hallway. Pero tuwing dumaraan ako sa kwartong yon, napapatigil pa rin ako. Dahil kahit wala na si Lia, alam kong minsan, sa panahong kailangan niya, ako ang tumingin sa kanya. At siya, ang multong tagabantay, ay tuluyan ng nakalabas sa kwarto ng katahimikan.